Okay, hello, good day sa'yo, Pisces. So, sana, pasensya na po sa una nating upload. So, hindi na po natin yan. Kung gusto, request nyo po kung gusto nyo pong i-upload ko rin. Medyo paputol-putol daw po ang sounds, no? So, this reading is for Pisces. Pa-like and hype naman po dyan. Kukuha tayo ng bawat card dito para sa'yo, Pisces, no? Okay, spirit card. Na-cleanse ko na po ito, kaya nakahanay, no? So, gagamitin po natin yung mga card na yan. So, tingnan natin kung anong iparating ng souls mo sa'yo. Ayan. Sana po pa-like and hype naman po dyan. And pa-subscribe na rin po. No? Please support ang Happy Angel Reading. Okay, thank you, Father. So, ano po ang gusto mong iparating kay Pisces? How can I be more kind to myself daw? Offer more grace in this very moment, Pisces. This is general reading. Tingnan natin, kukuha din tayo sa iyong guidance sa iyong career at mga romance angel guidance, update sa iyong pag-ibig din. So, tingnan din natin kung anong number ang ano, no? Kung anong mahalagang araw ang date na paparating sa iyo, no? Na dapat mong abangan. Tayo bawat isa. Remember, mag-abang ka. There's a good things will gonna happen. Mamaya explain po natin yan. Tayo ng message. Para po kay Pisces. Pisces. Natin lahat ng ano mo. Tanong natin mamaya. O tayong dalawa nito. Very beautiful oracle card. Kabalasa ko ng career guidance mo kasi baka makalimutan na naman. Kaya lagi ko nakakalimutan. Sana ito hindi na putol-putol, no? At sana maliwanag na. Takasan nyo na lang po ang inyong volume kasi kita nyo nagbago po tayo ng setup ngayon. Para po sa career ni Pisces, abundance mindset. We'll open that again later. Kay Romance Angel. Guide. At Pisces ang iyong pinakahihintay ang update pag-ibig, no? So tingnan natin kung anong energy ng persons on your mind o ang persons na darating sa inyo. No? Sino rin ang nag-iisip sa inyo, titignan natin, no? So ano po ang spirit guide para sa ating Pisces Collective. So timeless reading po ito, ha. Sabihin, key on the ring. Marami ka rin many options. O baka may kaya naka one night stand mo to, nakalagay dito. So, marami siyang options actually. Ang persons mo is either na makaka one night stand mo to or mag-get along together kayo. Yan siguro ang start ng inyong pagkakilala kung especially na wala pa kayong persons, no? Pinapalala rin sa'yo na marami kang options na ready ka ng umibig, no, Pisces. Okay, ano pa po ang energy ng persons na to? Persons ni Pisces. Pisces, kaya ng darating sa'yo na maaring maging maka one night stand mo. So, medyo ang energy ng persons mo rito parang he's in some heartbreak. Medyo galing siya sa toxicity and addictions din, sa abusive relation. So, this is, ano, no? Ano ka man, kung babae ka man o lalaki, wala pong problema yan.
All status po ito, no? Ano pa pong energy ng persons na to? Ng persons ni Pisces. Yung energy ng persons ni Pisces. Oh, kan siguro parang third party mo siya. Kung may karelasyon kayo, parang third party mo siya. This might not resonate to everybody, no? So just take what resonate. Pero that is what my intuition is telling me. Or sabihin natin, gusto ka rin niyang i-date o medyo baka gawin kang third party. Parang ganon. Or sabihin natin, he's very attracted. Kung gusto ka nito, parang actually tinitis ka niya eh. Parang tinutokso ka na niya eh. No? Parang nagpapakute na sa'yo o pumuporma na sa'yo, no? So parang may sa mga ano naman may karelasyon parang temptations na marami rin dumarating sa persons, no? Okay. Ano naman energy ni Pisces? Tignan ko rin ang energy mo. Yung energy ni Pisces, dito ko ilalagay sa lahat ng para sa'yo. Energy ni Pisces. Wow, light-hearted. Adapt. Things coming to heal, light and heal. No? Pagka meron kang transformations, may dragonfly ka. Pagka nagiging malinaw sa'yo lahat, no? At gumagang ng pakaramdam mo rito. At saka there's a big changes gonna happen pagdating sa iyong pag-ibig. Oh, yan, may positive mindset. Sabihin, siguro nakapokus ka rin sa iyong career, not much sa iyong love life, Pisces. Pero nakikita rin dito, Pisces, na you have a very positive mindset when it comes sa iyong, ano, no, sa iyong relationship din. No? Ayan, you say gratitude at expect some bliss of blessing din. No? Yes, it's either sa iyong financial or career or also din sa iyong love life. Last more, anong energy po ni Pisces? Pisces, ayan, medyo you put some boundaries. O baka sabihin din natin, you put some boundaries muna sa love life mo, nakapokus ka being sa pagpapayaman siguro rin, or sa iyong career or finances. Yung energy mo dito parang nagpapalit, no? Parang you are transforming, no? Parang nagpapalit ka ng iyong, sabihin natin, ng iyong physical, maaring nagpapagupit ka, nagbabago ka ng outlook mo, o sabihin din natin na may transformations ka rin, na nagbago rin yung pananaw mo sa buhay mo, no? That's more. Same chemistry. Spark, having fun, equal interest, burning desire. Um, Either na you are very, the persons on your mind, you have a very insane chemistry dyan. Kung gusto mo siya, parang tingin mo you are parang tingin mo you are both having fun. Equal interest kayo, yan ang lalo na sa mga may ka-relationship na. So, ano, parang ang feeling mo sa kanila is gustong-gusto mo ang persons na to. No? O sabihin din natin sa mga single, magugustuhan mo ang persons na dumating sa. Okay, tingnan natin ang feelings kung what is coming towards you, what this person thinks and towards you, what this person's thoughts and feelings towards Pisces. Thoughts and of this person to Pisces, sa kay Pisces. So, ang nararamdaman at iniisip ng persons na to kay Pisces, guys. Page of Wands, gusto niyang mag-explore with you. Parang ikaw din kasi you find him very interesting na nag-enjoy kayo sa isa't isa. No? So, yung about sa yung mag-journey kayo, parang gusto niyang mag-escapade o gusto niyang mag-explore kayong dalawa, no? Alas mo. Knight of Cups, wow, he's offering his love sa'yo, no? Parang kumbaga this is Prince Charming mo, no? Parang ito, parang gandang-ganda ka rin sa kanya o poging-pogi ka rin sa kanya. And he is willing to offer his love towards you. Medyo ang dating ng persons nito sa'yo is very romantic. And expect some message of love dito sa persons na to, no?
So, you're ano, no? It feels like na he's enjoying your company, no? Gusto niyang gusto ka niyang makasama. Parang tingin niya, parang talagang may burning desire siya na maulit-uli ang iyong pagtatagpo, no? Ang intentions niya is to offer his heart towards you, no? Baka maaring maka-accept ka rin ng invitations, no? Ang Knight of Cups, this is a romantic one, parang Prince Charming, malambing, no? Talagang inaabot niya ang puso niya sa'yo. Expect some message of love. Kung makikita mo may Page of Cups, some of you siguro may nagtampuhan, expect some apology. So, ang next na actions niya sa'yo, may apology din at kumbaga, so this is still, ano, parang maliit pa, parang nangangapa pa siya eh. Medyo nangangapa pa, hindi niya pa pinapakita ang buong nararamdaman niya. Pero he is ready to give it, no? Kumbaga siguro, medyo ginagardan niya rin siguro kasi kagagaling niya lang sa abusive relationship, siguro medyo ginagardan niya, kaya konti pa lang pinapakita niya sa'yo at the moment. Pero this person has a capable of giving you everything, no? Pero malambing, very supportive, maalalahanin ang taong persons na to, no? Makikita mo, he view you as the emperor, Pisces. Parang nakita niya na very independent ka, na you decide. Parang naano siya sa katatagan ng buhay mo eh. Parang naano siya, sabihin natin, nagugustuhan niya yung status quo mo, kung paano mo dinadala ang buhay mo, kung paano mo din you handle yourself then, no? Parang nakita niya may ano, you are very ano, good leader, parang nakikita niya sa'yo na lang sa'yo, ikaw ang nagdidesisyon sa pamilya mo, na which is dun siya na love sa'yo, the way you handle things, no? Ang pagiging matatag, yung pag-build mo sa pamilya mo, kung paano ka siyempre, kung paano, siguro mukhang nakakapunta na rin to sa bahay mo o siguro nag-i-speak rin sa'yo ito, no? So, kung nakikita mo rito, meron kang Five of Cups dito. Pisces, ito yung sabihin din natin, baka it's talking about you na itong persons na to medyo galing talaga na still hirap pa, kaya bubut pa lang ang pinapakita niyang pagmamahal sa'yo kasi kagagaling nga lang sa heartbreak, ayan, may healing heartbreak, pero nag-heal na siya, no? Galing lang sa toxic relation ng person na to, no? Pero this person's actually parang sad and lost siya, to, no? Mas nakapokus siya sa kung nag-aaway lang kayo, kung kailan lang kayo nag-away. Nakapokus siya sa things na pinag-awayan ninyo, sa nawala o sa previous disagreement ninyo. So he is very sad at the moment. Para siguro tingin niya na are building your foundations alone na rito, mo na siya bibigyan ng time. Oh? So ikaklaro nga natin. Ano yung ito, Five of Wands? Let's clarify ang Five of Wands as feel. Oh, he's spying on you. Parang nakadepend siya sa pag-observe sa'yo. Parang he's observing you like a whole. Parang feeling niya doon siya parang yan muna ang kaya niyang ibigay because nga he's still on a healing process dito. But this person actually is very interested sa'yo. Gusto niyang mag-date kayo, no? He's very tempted sa aura mo. Parang gusto niya yung pagiging emperor mo rito, Pisces. Kanya yan sa energy mo. So, ito yung pagsabihin natin na tinitingnan ka talaga nakatingin lang siya sa'yo ng malayo. Magugulat ka na he knows all about you. No? Kasi nga talagang sabihin natin nagsasurf siya sa web, ini-spyan niya, gumagamit siguro ng ibang account o nagtatatanong sa mga kapitbahay, nagtatanong sa mga kaibigan mo, sa mga kaibigan niya, nagtatatanong, nag-update. He is actually spying and stalking, no? In a mysterious way. No? So, yan yung siguro nakita natin. That's also his secret na maaring sabihin niya na akala mo wala ako, malayo ako sa'yo, but I'm just spying on you. Parang gano'n, no? Or about sa wow, the green man. Itong green man na to, parang feeling niya na pag kayong dalawa magkasama, kasi parang nakikita niya ang pagiging stable mo eh, no? Kasi this is your energy, abundance mindset ka. Parang gusto niya yung pagiging grateful, yung pagiging positive mo. Parang gustong-gusto niya yan, Pisces eh. No? Yan, no? Kasi ang pagiging emperor niyo, parang siguro wala
walang hindi naman siya na-insecure ang persons na pero humahanga siya sa'yo. Think highly of you, Pisces, ang persons na 'to. And parang tingin niya talaga na ikaw ang be inspired din sa kanya. Ikaw yung magiging guide light niya. Parang ikaw yung magiging star niya na mag-ano sa kanya, mag-guide sa kanya, 'no? Parang naano siya, parang na-impress siya sa'yo or sabihin natin, I could feel na medyo medyo immature ang pag-iisip pero in a way na ano siya 'no, na salbahe or hindi. Kumbaga galing lang din siya sa ano, so medyo ang self-confidence niya mababaw, konti lang ang self-confidence niya. So kita mo, ang feelings niya na everything you touch turns to gold. Ito ang green man na sinasabi, 'no, very abundant. Feeling niya na parang gusto niya yung status quo mo rin sa buhay. Because nga you have a positive mindset, 'no, no? At yan ang one din na nakita siguro nakita niya na-impress din siya sa kakayahan mo, 'no? Pero hindi sabihin natin na may masama siyang tangka rito na para kwartahan ka o para o para ano lang siya, pamporma ka lang, hindi. Kita natin 'no, may pagmamahal siya sa'yo sa Knight of Cups. Intentions niya is ibigay ang puso niya sa'yo. Pero, in a way na ang kanyang aksyon ay dahan-dahan o paunti-unti. 'No, breadcrumb ka muna nito para siyempre natatakot siya dahil ang ang partner niya is the Emperor, 'no? Siguro parang I could feel na estudyante mo ba 'to o I could feel na mas bata talaga sa'yo, sabihin natin parang tinuturuan mo. I could feel the medyo impress siya sa'yo na medyo matured ka o medyo mas talagang matanda ka sa kanya. Pero nakikita natin ito hindi mo pa nga pinu-full blast, eh. Hindi mo pa pinu-full blast talaga, eh. Pero ikaw nagkaroon din kayo siguro ng one night stand nito? Yeah, I could say na mas matanda ka rito yata. Oo, mas matanda ka. Siguro ito medyo pero anyway, age doesn't matter naman, so do not focus on the age. Ang importante yung may insane chemistry kayo. Ikaw din gusto mo rin ang chemistry niyong dalawa, 'no? Ayan yung attraction o sabihin natin, I could feel na baka rin nagdadahan-dahan ito dahil baka iniisip niya na meron ka na ring iba bukod sa pagiging, dominante mo. Yeah, napansin niya pero 'yan ang nagustuhan niya sa'yo, eh, yung anything that is na na parang strict ka, 'yan ang nagustuhan niya, 'no? The way you guide people siguro, parang talagang ang taas-taas ng tingin niya rito. Parang 'yan ang nagustuhan niya. Siguro may ganyan, iba-iba naman ng tao. Pero nakita ko rito, baka rin maka-one night stand mo o nag-one night stand na kayo nito tapos nag-sinilent mo siguro. Kaya siguro parang hindi niya madama ang parang feeling niya lost na nawala ka na kaagad sa orbit, na pinapansin. Iniisip ka nito, oh. Tingnan mo rin dito, niyang mag-string along kayong dalawa uli. Um, baka 'yan din ang present na nararamdaman niya na may heartbreak siya kasi he's very sad at the moment dito. 'Baga natutok siya sa'yo. You're very charismatic, you're very charming, Pisces. 'No, saan ka pa lulugar diyan? Tignan nga natin ang advice naman, ah, Pisces. Pisces, oh, stable. Stable. You are capable of having a stable family. Pag-build ng foundations when connecting. So, kasi talagang makikinig sa yung taong ito, no? Baga, ililet ka rin ng taong ito, ng persons mo na ikaw ang mag-lead because parang kita niya na you are more capable than him. Pero wala siyang insecurity. So, nakita mo insecurity. Baga, sa nakikita kong persons na 'to medyo may may kaya din, eh, kasi you are both dito, you are building 2 foundations, 'no? So, this is about foundations, this is celebrations among friends and family. Nakikita may potential ang ano na relationship na 'to, kung iko-continue niyo kasi siguro siguro nagkita kayo ng mga ilang beses na-stop uli, 'no? So,
very sad siya, baka nag-aantay din siya ng go signal mo kung kailan ka magpaparamdam sa kanya, Pisces. Oh, maganda, maganda. Sabihin work on this relationship din, 'no? So, hahantong kayo sa isang very ano, 'no, maaring magsama kayo dito, maging strong ang nagbi-build lang kayo ng foundation na stable foundations na 'yan actually ang yung sinimulan na ang ininvest na energy ninyong dalawa. Siguro na ano lang 'to, na-stop 'no, sumaya. Dahil siguro na medyo o baka ginagamit iniisip mo rin Pisces na baka ginagamit ka lang din ng o hindi kasi wala tayong nakitang pentacles sa card niya, eh. Wala tayong nakitang pentacles. Is offering ang intentions niya is offer ang kanyang heart sa'yo, 'no? So, maaari pong magkabaligtad ang energy ninyo Pisces, ha. So, ikaw, parang tinukso mo tapos iniwan mo yata sa ere Pisces. Kasi he's very sad dito, 'no? Dahil parang feeling niya stop na kayo. He's very addicted sa'yo, eh, actually. Pero marunong siya mag-control ng emotions because it's the Knight of Cups, dadaanin ka rin nito sa ano, eh, sa ano, sa kanyang charisma. Wow, gusto niyo talaga mag-build ng opportunity sa'yo dito, Pisces, 'no? Ace of Pentacles. Feeling may Age of Chalice tayo dito and Four of Chalice. Oh, oh. Wants to build he wants some opportunity, new opportunity sa'yo dito. Gusto niyang magkaroon kayo ng more deeper relationship kaysa yung ano-ano lang, parang gusto niyang i-publicize, not publicize, parang gusto niyang i-formality, magkaroon na maging boyfriend kanya o maging girlfriend kanya, hindi lang yung nagkikita na ano. Parang gusto niyang sagutin ka na o gusto niya na magkaroon na kayo ng commitment energy din dito. And kapag ang persons na to, nakikita mo, no, medyo ito, this is parang meron din Four of Chalice and Eight of Chalice. Yung pag nakita niya siguro na hindi ka ano sa kanya, and then to ano, to stay away din, no? So, dito para medyo may nakikita tayo, hindi mo nakikita yata Pisces ang ino-offer niya sa'yo, no? O ikaw hindi mo nakikita ang ino-offer, hindi niya nakikita ang ino-offer mo sa kanya. Kasi po maaaring magkapalit. So, ibig sabihin dito po, sabihin din natin may boredom energy din 'to 'pag mag-isa siya, this is also boredom. Naka-focus lang sa kung anong meron siya sa Three of Cups. Sabihin na natin yung Three of Cups, yung Four of Cups na 'yan, sa dala-dala niya, ang dito naka-focus kasi nandodo'n pa rin siguro ang sakit or is either siya I think na nandiya-diyan pa rin yung sakit ng inyong pinag-awayan. Siguro naghahanap siya ng right timing para bigyan ka niya ng offer dito. So, ang persons mo, 'pag tumingin lang siya sa likod, andiya-diyan siya 'no, kung meron pang mas opportunity sa kanya, 'no? So, medyo itong persons na 'to natatakot din na baka rin hindi ka interesado sa kanya o parang nag-play lang kayong dalawa o naglaro lang kayong dalawa na lumalayo ka sa kanya, parang gano'n ang hindi niya nafi-feel ang presence mo actually. Baka marami siyang text and message sa'yo na hindi mo napansin. Alam mo naman din ang taong nag-iisip lupit. Hindi siya insecure sa ano, eh. So, nakakagulat 'no, kasi kita niya rito, very ano ka, very may pundasyon ka na, eh. Ibig sabihin very stable persons ka, may kaya ka rito, Pisces. Wala akong nakikita na ano, panay pera rito. Hindi siya run sa pera mo o puwede magkabit, ikaw hindi ka wala kang pakialam sa pera niya, 'no? Nakikita niya rin siguro business-minded people ka rin, Pisces, 'no? Wala tayong gusto niya is a build opportunity tangible. So, hindi siya insecure kasi iba 'pag ano 'no, yung 'pag nakita yung status ko ng babae o ng lalaki sa buhay, pero medyo na-insecure sila 'no, kaya lumalayo. Pero dito hindi, 'pag nakikita niya na, ah, na ka nagre-respond sa kanya o hindi ka parang hindi niya maramdaman ng presence mo,
he could leave, no? Kaya niya ring umalis. So, balik tayo dun sa sa inawin ko ulit, no? Ang feeling niya, he want to explore things with, so feeling niya very think highly of you. He view you a very confident person, isang emperor na matatag na may panindigan sa buhay, no? O baka sabihin natin din na ang persons na to is willing to give his heart towards you. Pero syempre, dadahan-dahanin ka niya para makita mo talaga rin ang kanyang intentions na kaya niyang ibigay ang offers. He will treat you actually very romantic energy, very caring energy, no? Ang relationship nito ay may outcome na 4 of Wands. There's a potential na maging stable ang relationship na to if you have a chance. Gusto niya mag-build ng you found ng tangible ng he wants to work on with you at parang opportunity sa'yo na to work the relationship out. So, sana daw makita mo ang ino-offer niya sa'yo, no? Ng pag-ibig na kumbaga is willing na parang mag-antay, no? Kumbaga i-develop para maging matured ang inyong relationship. Na ano to, siguro maari din na love at first sight o talagang sabihin din natin na develop siya siguro na una friends kayo din, maari pong mangyari yan. Pero pag nakikita niya na hindi ka interesado sa kanya, actually, na hindi ka kumikilos, kaya siguro very busy ka, so ang 8 of Chalice is willing to leave out. Ang persons mo, siguro ito yung heartbreak na nararamdaman niya, na wala kayong usapan, o ikaw din nakakaramdam ng ganyan, ng energy, pwedeng magkapalit po, Pisces. Pari kung nakukuha ang energy ng persons mo rito, o ikaw ang may heartbreak dyan, no? O sabihin din natin ikaw nag-iingat ka kasi meron ka na rin siguro no, may asawa ka na rin siguro o may girlfriend ka na rin siguro. So nag-iingat ka rin. Pero ang taong na nag-iisip din sa'yo is willing to, at very sad siya kasi parang wala siyang opportunity na maging kayo, parang gano'n, no? Pero hindi siya interesado sa anumang pera mo or ano dahil nakikita niya ang yaman mo, ang pagiging confident mo, ang pagiging stable mo, Pisces, ang pagiging magaling mo sa pamilya. Siguro na-inlove sa'yo ito, medyo matanda ka. Sabihin natin mas matured ang pag-iisip sa dito, pero ito is parang may kaya rin sa buhay ito. May kaya rin sa buhay. Kung nakikita na insecure siya, kung nakikita na nagtatago, na ina-isolate ang sarili, marami rin siyang option, pero masakit sa kanya ang parang bigla na lang nagulat siya, naputol ang inyong relation, ang inyong contact. So, tignan na natin ang advice ng Romance Angels sa sitwasyon na to. Is your ex daw. May ex kayo, no? So Pisces, the time has come to clear your energy. Is your ex, kung meron pang mga emotional baggage dyan para to work on this relationship. Ayan yung mag-ask ng forgiveness or sabihin natin talagang i-close nyo na ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa inyo, na para madaling makapasok ang bagong opportunity o ang bagong persons na to, no? So kung makikita mo, andito rin na mag-make the effort ka daw sa sitwasyon na to kasi great love is worth taking the step you're guided to take. Some of you na wala naman sabit na, kumbaga, the effort na at tignan mo ang ino-offer ng persons na aalagaan ka nito. Very romantico. Alas more spirit. Respect daw. Respect your relationship. Siguro ito mensahe mo, baka meron ka na nga, baka you're really letting it go. Pwedeng ikaw din yung ayaw mo ng third party siguro, kaya siguro lumayo ka rin, no? Parang hindi mo pinapansin din ang offer niya. Respect your relationship. In Pisces na maaring ikaw, meron ka na, pag ayaw mo na ng gulo, tama na yung isang beses na, parang ganon. No, that's what I'm getting. So just take what resonate. Trust, pero magtiwala ka. There's a love, no?
need to have trust in this relationship in order to flourish. Kung wala naman, why not? Why not, no? Kasi walang pakialam, kaya siguro may kaya din 'to, although alam niya na ano 'no, kumbaga na-ano 'to sa'yo, na-impress or sabihin natin na-develop sa'yo 'to, persons na matagal ka ng ini-spy-an kasi tignan mo Page of Athens, so kilala mo na rin ito. Some of you na single, ito ang darating na person sa inyo. Magtiwala ka, you need to have trust in a relationship para mag-flourish po, no? Mga especially sa mga Pisces na may relationship na. Then abangan mo sa November 11, Sagittarius month, Pisces, or you might be dealing sa Sagittarius. Ang number 9, medyo siguro importanteng date din sa inyo yan. Meron tayo din sa November to December, no? Parang may new beginning ka, parang maiintindihan mo ang lahat, no? That is within 9 weeks to 9 months, yung clarity na hinahanap mo, yung katanungan na hindi mo maano, o sabihin natin, makikita mo ang pagiging totoo ng persons na tayo, o ang dedikasyon at ang intentions ng persons na to na mag-enjoy ka. So, magbabago ang pananaw mo sa persons na ito, no? Tandaan mo ang November to December, parang napakasaya mo diyan, magiging masaya ka. Especially, sabihin din natin sa November 9, maaring may magandang darating na blessing, no? Ayan, ang sabi ng iyong soul, sabi ng soul mo sa'yo, how can I be more kind to myself? Offer more grace in this very moment. Yan, sabi niya. No? Tanong mo raw ang sarili mo, sabi ng souls mo, how can I be more kind? Paano ka magiging mabait sa sarili mo? At mag-offer ka ng grace. No? Ngayon din, in this very moment. So, growing our self-love is medicine to this world broken heart. When you heal, we all heal. When you give yourself more grace, you are able to give the world more grace. Yan ang sabi sa'yo. So, look at yourself with the grace, no? You are meant to be in this moment of your life. Release mo ang inner critics at fill in the hole with your soul truth. That you are infinite, you are love, and you are already there. So, sa pag-unlad ng ating pagmamahal sa sarili, ito yung napakamagandang medicine na uunahin natin ang ating sarili bago ang iba. No? Kaya kapag na-heal ka, lahat tayo mahi-heal because we're all connected, no? When you give yourself more grace, pag binigyan mo ng grace ang iyong sarili, you are able to give the world more grace. Kung ano what you are giving to yourself, yan daw ang binibigay mo sa universe, yan ang binibigay mo sa lahat. No? So, ang gusto rin gawin today, kung kailan mo napanood ito, do something for yourself. No? Na makakatulong din sa lahat. No? Ayan yung sabihin natin, mag-attend ka ng mga charity work. No? Or sabihin din natin na na magpaganda ka, gaganda rin ang environment mo, gaganda rin ang sarili mo, gaganda mo rin ang lahat ng tao, no? Lalo na pag yung nilet go mo na o i-release mo na yung ex mo na hindi mo na kailangan, mag-heal din ang buong may sakit. Kumbaga mag-heal din ang world, no? Do you get that? Maliwanag po ba? So tingnan naman natin ang message pagdating sa iyo career para ma-develop din. Abundance mindset. To think of your abundance as something that happened in the future, then it will always be one day away from you. So see, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. So minsan nadidelay ang ating because of our mindset kasi lagi natin sinasabi na ang abundance mo sa sa future pa, no? So, bakit hindi mo isipin na I've got lots of money today. No, ibig sabihin darating ngayon. Pag sinabi mo pa na I will receive money on the future. I'll gonna be rich on the future. So why don't you say na today, no? Bakit hindi mo sabihin ngayon na this is abundance mindset. Wag niyo pong sasabihin din na wala, no? Always remember na meron.
Dahil kung ano yung ina-affirm ninyo, lahat ng sinasabi nyo, that is affirmation, no? Na the universe is what you want. So, pag panay negative, o sabihin natin, panay poor ang mindset, no, walang darating sa inyo. So, ang card na to binigay sa'yo, sa iyong financial at career, Pisces, dahil nga ang angel na naririnig ang prayer mo about sa abundance din, no? Na parang hihingi ka rin ng tulong, no? Kumbaga, hini-help ka na i-elevate ang pag-process ng utak mo sa iyong paniniwala about sa abundance mindset, no? So, ang paniniwala mo sa abundance mindset, ito yung pinaka-powerful way na ma-manifest yan, no? Hindi pa ambawa may manghihiram sa'yo, ayaw mong pahiramin kasi wala akong pera, wag yung kumbaga yung ganyan, o kailangan natin magtrabaho para mabuhay, para mag-earn ng malaki, no? Parang gano'n yung mga poverty mindset na ano natin, no? Na napupunta sa utak natin. Bakit natin palitan ng positive, no? Na bakit tayo mag-isip ng full mental about regarding sa pera, no? In fact, pwede nyo naman gamitin ng abundance bang mindset na yan para ma-manifest. Kasi pag poor ang mentality natin sa the way ang pagdating ng abundance sa inyo is mahirap, matagal talagang darating yan. Hindi, matagal darating, yan ang namamanifest, no? So, ang card na to, ito yung parang nagsisignal na you may have harbored some worries din. Ito yung may worry ka rin siguro. Ayan yung pessimism mo, or sabihin natin, may resentment about your finances ka. So usually, this is also involved yung pagko-complain din about sa money. No? Ito yung mga unconscious habit that can block your abundance flow. So, ang abundance mindset means that pinipili mo ang mga salita na ina-affirm mo na yung talagang gusto mo. No? You speak and think, feel abundance as if it is already rin na nasa iyo na. Mag-affirm ka ng positive na hawak mo ng pera. No? Hindi yung aantayin mo pa bukas, parang gano'n, no? Na you trust it, na hindi ka nagre-resent, and that is what you will manifest. Manifest mo yan, maniwala ka. So once na-appear mo ang current state ng abundance sa world na being positive, no? Yan yung maging grateful ka, no? Madaling mo manifest yan, madaling dumating sa, no? Nakuha niyo na, ha? Okay, pahingi naman po ng like and hype dyan, and hit the notifications bell po, no? Sana po nagustuhan niyo ang ating pasensya na po ulit. Kung gusto niyo rin i-post ko yung last time, kasi paputol-putol. Ito sana maganda na to, no? Hindi tayo napuputol. So naalala ko, sige, ano po ako, I do voice message reading po sa continuations lang, and then pre-recorded din po tayo, at pa-private reading din po tayo, no? Ayan, marami pong salamat, and God bless you. Thank you so much. Ayan, bye-bye, Pisces. Sana maging maayos na to, konting understanding lang kasi nagbago tayo ng setup, no, Pisces. Ayan. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, napagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something